Magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. So sa video ito, pag-usapan lang po natin yung kinakatakutan ng iba at kung ano yung solusyon about dito sa speed sensor wire natin na pwedeng makasira po ng ating mga ECU ng ating mga motor. So meron kasi tayong problema dito sa ating mga click, lalo na po yung mga medyo matagal na po yung ating mga motor. Ito kasing part ng airbox natin is katagalan umaalog po yan or nagbabibrate. At may naiipit po siyang wire dito sa part na to, which is yan po yung speed sensor or speed meter cable na papunta dyan. So dumalo yan or pumunta yung wire na yan dito sa ilalim ng airbox po natin. Though parang may casing po siya, pero kapag napabayaan natin or hindi po natin na-check po yan at nagbabibrate po ito, kasi minsan hindi talaga natin may iwasang mag-vibrate ito, lalo na isa atin, no? Parang gumagalaw ng konti yan, no? So pwedeng masira po yung wire po natin, mabalatan, at kapag nagdikit po yung dalawang wire na yan, pwede po siyang mag short circuit dahil may part po na rekta po yan sa ating mga ECU. Sa mga hindi po nakakalam ng ECU, yan po yung control unit or utak ng ating mga motor. So kapag nasira to, sumabog to, may part na nag short circuit, patay yung buong motor natin. At for idea, nakakahalaga po yan ng 7K to 8K yung brand new, at sa second hand naman kung saswertin kayo may makikita kayo na 4K. Kung kaya naman, kung nag-aalala po kayo na masira po or mabalatan yung speed sensor, tara samahan nyo po akong i-check po itong speed sensor cable natin dito sa part na to. Take note lang, itong issue na ito ay specific lang po for click version 2, version 3. Hindi ko lang sure sa version 1, pero in version 2, version 3, dahil same lang po sila ng pagkakagawa dito. Mapastock man po yung inyong mga tire hugger or naka OEM tire hugger po kayo, katulad nito. Yan, same lang po kasi yung sa stock tire hugger po natin. Meron din po siyang salo dito. Ayan, yung salo sa part na yan. Kung kaya naman pares lang yung composition, pwedeng maipit yan. So para makita natin kung okay pa yung wire natin at kung paano natin siya mareremedyoan, may iwasan natin yung ganung problema, tatanggalin po natin itong airbox po natin. So para matanggal po yan, meron po tayong dalawang tornilyo dito. Ayan. Yung sa akin po, hindi na po yan yung stock na tornilyo, guys, ha. Ayan, meron dito isa, ayan, madilim lang, tas meron dito isa. Kung di ako nagkakamali, 8mm or 10mm na bolts yung nandyan, pero sa atin magkaibang ano na yan, magkaibang bolts na po yan. So yan muna yung una natin tatanggalin. Pag natanggal yan, tanggalin na rin natin to, meron dito sa taas. Tapos tanggalin na rin natin itong part na to, itong sa air tube po natin, papunta sa makina. So gamit lang po tayo na maliit na Phillips screw dyan. Kahit di na po natin tanggalin itong upuan, maabot naman natin to eh. So pag natanggal na natin yung mga tinuro ko, matatanggal na po natin itong buong airbox at makikita po natin yung wire na tinutukoy po natin dito sa loob or sa ilalim. So yan, pag natanggal na natin tinuro ko sa inyo, dalawa sa ilalim, isa dito sa taas, tapos isa doon sa papunta sa makina po natin. Matatanggal na po natin to, so ugutin lang po natin siya. Ayan, tapos itong sa may part na to, kailangan mabaklas po siya. So need po natin persayin ng konti yung dito. Ayan, natanggal na. Tapos meron dito sa breather po natin, ayan, luwagan lang po natin itong parang nakaipit or hilain po natin, matatanggal din po natin yan. So all goods na. Sa mga pinatanggal po natin, mga tools po natin, lalagay ko po yung link sa description. Pang DIY po, halos kumpleto na yan. So goods na goods kapag nagdi-DIY tayo ng ganito. Yan, pagtanggal natin, guys, makikita po natin yung tinutukoy ko. Itong wire na to, kung makikita nyo naman, naka-electrical tape siya pero nababalatan. At kung mapapansin nyo, may mga part na parang, ayun o, na napipipi siya or parang naiipit at medyo nape-pressure or parang naiipit nga talaga part na yan. Ayun o, ang daming part. So itong cable na to, diretso po siya at may sensor po siya dito sa likod na to. Andito yung sensor natin sa speedometer. So kapag defective yon or di umaga na yung speed meter natin, pwedeng natanggal to or sira yung mga wire po natin dito. So yun, kagaya ng binanggit ko sa inyo, kung matagal na po yung inyong mga motor, i-check nyo po ito kasi baka hindi nyo po alam.
nababalatan na po itong part na to. Tulad na lang na sa akin, doon nabubuksan ko naman to kada ilang buwan, pero ngayon chinya ko ulit siya. Ayun o, may part na napipipi talaga siya. Katagalan, pag sobrang mabibrate na yung inyong mga airbox, natanggalan kayo ng tornilyo, lumawag po yan, pwede pong masira yan, mabalatan. At yung pinaka kinakatakutan po natin dito is kapag natuklap po yan or nabalatan na po talaga at nabalatan pa po yung mga wire na nasa loob. 4 in po lang po, may 3 wire na nandito. At kapag nagdugtong yung 2 wire na yon, yung isa is negative, yung isa is sa speed sensor natin, magdidirect po siya sa ECU po natin. At wala pong fuse na puputok sa ating mga motor. So ibig sabihin, rektang masisira po yung ECU po natin kapag nagdikit po yung dalawang magkaibang wire na yon dito sa loob ng cable na ito o sa loob ng wire na ito. Kaya naman hanggat maaari lang po, silipin natin yan at gawan po natin siya ng remedyo. Actually itong wire na to, may housing naman po siya dito sa part na to. Ang ayaw ko lang dito sa click kasi mapuputol yung dito daanan niya kasi may nakaharang na nakaumbok dito, which is tornilyuhan. So after nyan, liliko siya dito, liliko siya dyan sa pagitan na yan. Kaya naman napaka-hassle sa wire natin na ilagan yung mga bakal to bakal, kuskisan. Minsan sumasampa po yan dito. Ayan, kung hindi po natin siya mapipirmis na ganito, sasampa po yan dito, may ipit po siya ng airbox po natin. So napakasimple lang po yung remedyo natin dito. Pwede po natin siyang lagyan ng cable tie, idoble po ng electrical tape. Katulad nito, ito nadoblihan ko na to guys, kung makikita nyo, may electrical tape. Kaso natutukla po, ayan o, makikita nyo naman, ayan o, natutuklapan. So, hanggat maaari, every 3 months siguro, or nasa inyo na, linisin nyo, i-check nyo, doblihan nyo ng tape, mas okay. Ang concept lang dito, pinakita ko sa inyo yung problema. Nasa inyo na po paano yung diskarte nyo na hindi po siya may ipit, mababalatan, at masisira dahil napaka-komplikado po niyan. So dito sa part na to, marumi lang naman, pero yan, ito yung part na talagang napaka-komplikado guys. Hindi po natin siya mapapailalim eh. Ayan. Nasa inyo na, pwede nyong pitin ng cable tie para bumaba siya. Pero sa akin kasi, nagpipirmis naman po siya dito sa gitna na yan. So ang naisip kong pangmatagalan na solusyon dito, siguro bubutasan ko tong tar hugger po natin na to. Tapos i-cable tie ko siya para bumaba po siya. Hindi po siya umangat na ganito. Yan, baka sumampa po dito. Patay tayo dyan, may ipit. So bubutasan ko to soon. So ngayon, binaklas po natin siya kasi isasama po natin sa kakarbon itong part na to ng cover natin ng speed sensor cable. Kakarbon po natin yan kasi kung makikita nyo, puro gasgas dito. Ayan, kakarbon po natin. Pati yung tar hugger guys, ikakarbon po natin yan. Yung iba, first batch na carbon ko na. Ongoing pa ako, ito naliha ko na ng pino, for polishing na to. For polishing. Ayan, pero lilihain ko pa to. Tapos ito for liha pa, ayan kung makikita nyo. Ito hindi ko pa naliha. So liha, tapos polish na lang to. Tapos ito second batch na. Second batch na dahil nagkulang yung carbon natin. Pero nakabili na tayo. Tapos third batch, ito. Yung part na to, ito. Actually ito, pati isasama ko na to, pero pinag-iisipan ko pa kung mag-i-slim air filter tayo or yung payat na air filter. So ngayon nagkaroon tayo ng chance pakita sa inyo to. Hanggat maaari, kung halos brand new pa yung motor nyo, wala pa yung problema dyan kasi naka-fix pa yan, nakapirmi pa yan. Katagalan, halimbawa nagbabaklas kabit na kayo ng motor, nagpalit na kayo ng tar hugger, syempre may part na lumuluwag yung mga tornilyo, kaya naman di natin masabi, nagbabibrate na to. Katulad na lang na sa akin, napalitan na yung mga tornilyuhan dito sa part na to. Iba na yung tornilyo nya. Tapos medyo maluwag na yung butas dito sa ilalim ng airbox. Ayan o, lumuwag na dahil din sa vibration. Pati yung dito. Actually yung dito naputol na yung bolt nya. Tapos yung nilalagay ko na lang is tornilyo. Pero soon, ayusin natin yan. Ayan, ganyan na lang yung nagiging solusyon. Kung kaya naman maluwag na talaga to, magkakaroon na ng time, pwede masira to pag di nyo na-remedyoan. So, pwede nyo butasan to, hilain nyo para hindi siya sumampa. Also yan, tingnan nyo lang kasi yung airbox natin hanggang dito yan, sagad yan dito sa ilalim, sagad yan, ayan o, yung butas na yan, tapos may mga nakaumbok siya dyan, pwedeng maipit dyan ng airbox natin, tong wire na to. So yun lang naman, pinaka concept, ingatan nyo yan, doblihan nyo ng tape,
gawa kayo ng paraan para mahila po ninyo dito sa part na yan. Kasi kung ipagwawalang bahala nyo yan, hindi nyo sinilip yan, baka magulat na lang po kayo, sira na yung ECU ng inyong mga motor. Laking gastos po niyan, laking sakit ng ulo sa inyong mga motor. So ipapakita ko rin po sa inyo yung ginawa nating diskarte dito, paglinis, tsaka pag cable tie, para magka-idea kayo. Ngayon, kasi ika-carbon pa natin yung mga parts dyan, so soon ko pa sila ibaba. Basta tandaan nyo lang, prevention is better than cure. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Issue sa speed sensor wire ng ating mga click na pwedeng makasira ng ECU. Bye-bye!